Inaway ni Mister ang kanyang asawa nang bumili ito ng sirang sofa sa surplus. Isang malaking sorpresa pala ang naghihintay sa kanila nang matuklasan ang sobrang nakaipit sa upuan. Ako si Maria at ito ang aking kwento. Si Scarlett at ang kanyang asawa na si Travis ay parehong ulila na na-in-love sa isa't isa. Pareho silang lumaki sa isang bahay ampunan at nang tumuntong sa tamang edad ay agad na nagpakasal at lumipat ng tirahan. Isang taon na nakalipas ay nanganak ng kambal si Scarlett at nagsimulang maging mahirap ang mga bagay sa kanila. Sa kasamaang palad ay malaki ang pinagkaiba noong dalawa pa lamang sila kumpara ng madagdagan ng 2 bata ang kanilang pamilya. Halos hindi na sumasapat sa isang buwan ang pinagsamang kita ni Travis mula sa pagre-repair ng furniture at pananahi ni Scarlett at wala nang natitira sa pera nila sa tuwing sasapit ang katapusan ng buwan. At nang makita ni Scarlett na tuluyan ng nasira ang kanilang kama, ay kinailangan niyang pumunta sa surplus para bumili ng pamalit pero nang makita niya ang presyo ng mga lumang higaan ay napagtanto niyang hindi kaya ng budget niya na bilhin iyon. At sa kanya pang paglilibot-libot ay naagaw ng pansin niya ang 2 magkapares na lumang sofa sa isang sulok. Pasok ito sa budget at may sukli pa ang pera niya. Sakali mang bilhin niya yun. May konting sira ito at natitiyak niyang kayang ayusin yun ng kanyang asawang si Travis. Hindi man kasing komportable ng kama, pero naisip niyang kapag pinagtabi ang 2 sofa ay maaari na ito matulugan at maging isang higaan pansamantala. Kaya naman agad niyang kinausap ang tendera at binili ang sofa bago pa man mabili ng iba. Inuwi ni Scarlett ang nabiling sofa sa bahay, ngunit nang makita ito ng kanyang asawa ay nagalit ito sa sobrang pagkadismaya. Akala ko ba'y kamang bibilin mo? Scarlett naman, yun ang kailangan natin at hindi sofa. Alam mo namang wala naman tayong magandang sala para dyan. Wala na nga tayong pera, kung ano-ano pang kalokohan ang naiisip mo. Galit na wika ni Travis nang mabungaran niya ang sofang binili ng kanyang asawa. Alam ko Travis, pero kulang ang pera ko pambili ng kama doon sa surplus. At nang makita kong sofang ito, parang may nagsasabi sa akin at bumubulong na ito na lang ang bilhin ko. Basta, iba talagang pakiramdam ko nung makita ko to kaya nung nalaman ko yung presyo at sakto sa dala kong pera, binili ko na kaagad bago pa ako maunahan ng iba. Sagot naman ni Scarlett. Sira pa yan at ang dumi-dumi. Parang galing pa sa sunog yan. Tingnan mo, maitim at mauling. Hay, ano pa nga bang magagawa ko nabili mo na. Sabi nito sa asawang sumusuko sa padalos-dalos na desisyon nito. Travis, alam ko namang kayang-kaya mong ayusin at pagandahin yan. Ikaw pa yun nga yung talent mo hindi ba? At saka kapag pinagdugtong yan, kasya ka na dyan at pwedeng-pwede nang matulugan. Nakangiti at malambing na wika ni Scarlett sa kanyang asawa. Naku, ikaw talaga. Nambola ka pa. O siya, sige na. Linisin na natin yan para maayos ko at may magamit na tayo mamaya. Sagot naman ni Travis sa asawa na noon ay napawi na agad ang galit nitong itsura. At sa tulong ni Travis ay nilinis nilang 2 sofa at habang nililinisan ito ay may napansin at nakapa si Scarlett sa ilalim ng upuan at nang iangat niya yun ay nadiskubre niyang isang envelope pala ang nakaipit doon. Napapaisip na lamang si Scarlett na sino naman na maglalagay ng sobre doon kung isa man yung importanteng bagay. Sa palagay niya, marahil ay hindi sinasadyang nailagay lamang yun doon habang inuusisa at tinitingnan ng harap at likod ng sobre. Medyo may kalumaan na yun at anumang oras ay pwede nang madurog ang mga kanto ng sobre. Ipinagwalang bahala na lamang yun ni Scarlett at sinabing titinan niya na lang ulit kapag natapos na niyang linisin ang sofa. Ngunit bago pa man niya mailapag iyon ay umawang ang sobre at nasilip niya ang isang sulat kaya naman napagpasyahan na niyang basahin ang nilalaman noon. Habang binabasa niya ang liham na nakasulat sa cursive ay napag-alaman niyang naisulat iyon 53 years na ang nakakaraan ayon na din sa date na nasa bandang itaas. Kung sino man ang makakabasa sa sulat na ito, ako nga pala si Maddie Wilson.
At masaya ako na binili mong sofang ito. At marahil habang binabasa mong sulat ko ay nasa langit na ako at malayo sa mundo ng mga tao. Sa totoo lang, gusto ko na kaagad lisanin ng mundo pero meron pang planong Diyos sa akin. Hanggang sa malaman ko na lang noong nakarang 3 buwan na meron akong cancer at may taning ng aking buhay. Sa puntong ito ay wala nang mawawala sa akin kaya okay lang kahit na magkaroon ako ng malalang sakit. Ang aking anak at asawa ay namatay sa sunog. Maraming taon ang nakakaraan. Pero bago ang lahat ay meron akong isang kahilingan na nais matupad at umaasa akong matutulungan mo ko sa bagay nito. Yun ang dahilan kung kaya iniwan ko ang sulat na ito sa aking sofa. Ang sofa na tanging bagay na naiwan sa akin nung nagkaroon kami ng trahedya. Ang sofang ito ang nagpapaalala sa akin sa masakit na nakaraan. Pero sa kabilang banda ay hindi ko rin kayang basta na lang itong itapon. May makikita kang address sa dulo na sulat na ito. Puntahan mo ang address na yun at hanapin mo ang isang malaking puno at natitiyak kong hindi ka mabibigo sa bagay na makikita mo doon. Nagmamahal, Maddie. Masusing tiningnan ni Scarlett ang liham at may nakasulat nga sa bandang ibaba na address. At ang lugar na yon ay hindi kalayuan sa bahay nila, bagamat may kalahating oras din ng biyahe papunta doon. Agad niyan tinawag si Travis ang kanyang asawa at sinabi ang tungkol sa sulat ng kanyang nabasa. Napagkasunduan ng dalawa na tuklasin ang bagay na sinasabi ng taong nagsulat ng liham. Pinakiusapan nila ang kanilang kapitbahay na sandaling tingnan at alagaan ang anak nilang kambal. Pagkaraan ng 1 oras ay narating na nila ang lugar na nasabi sa address. Salamat sa traffic na kinain ng kalahating oras nila para mapuntahan ang lugar na yon. Nadiskubre naman ng mag-asawa na sila'y nasa isang lugar na tila isang disyerto. Dahil sa lawak noon ay tanging isang abandonado at lumang Victorian style na mansyon ang nakatirik doon kung saan nakita nila ang malaking karatolang house for sale. Pero dahil sa itsura ng lugar ay pinagpalagay ng mag-asawa na ilang taon nang walang pumupunta doon para bumisita. Sa kabutihang palad, ang pangunahing gate papunta sa mansyon ay nakabukas at bumungad sa kanila ang isang napakalawak na bakuran. Nakasaradong pinto sa harapan kung kaya naman naglibot ang mag-asawa at nagtungo sa likuran. Namangha naman ng dalawa nang tumambad sa kanila ang isang matanda, napakataas at napakalaking puno na natutuyot na ang dahon dahil sa napabayaan na ito. Naghanap si Travis ng bagay na pwede nilang gamitin sa paghuhukay at may nakita siyang pala sa greenhouse. Maya-maya pa'y sinimulan na niyang paghuhukay at biglang may narinig siyang kalampag na may nakabaon doon na malamang ay gawa sa metal. Ayon na rin sa tunog nito sa tuwing tinatamaan ng pala. Nagpatuloy lamang si Travis sa paghuhukay at ilang minuto pa ang lumipas hanggang sa lumabas ang isang lumang kahon ng lata na may kandado sa harap at nang pilitin niyang buksan ni Travis gamit ang pala ay may nakita siyang nakabalot sa isang papel. Nang kunin niya ito ay napagtanto niyang may kabigatan yon at maya-maya pa ay nagumpisa nang mapunit ang papel at isa-isang naglaglagan ang gintong tipak na pabilog at pahaba sa kanyang paanan. Bigla na lamang napaiyak na malakas si Travis at agad nitong naagaw ang pansin ng asawa niya si Scarlett na noon ay abala sa paglilibot sa bakuran. Kung kaya naman, dali-dali nitong nilapitan ng asawa at napabulalas nang makita ang nagkalat na mga gintong tipak. O Diyos ko, ginto nga ba ang lahat ng mga ito? Ang ibig ko sabihin, Travis, mukha silang ginto, hindi ba? Eto na siguro yung sinasabi ng babae na hindi tayo bibiguin na matandang punong ito. Wika ni Scarlett na noon ay hindi pa rin mapakali nang dahil sa pagkabigla. Tama ka, Scarlett. Totoong mga ginto ito. Pero teka, parang sulat itong papel na ginawang pambalot sa mga ginto. Sagot naman ni Travis na noon ay nagpapahid na ng kanyang mga luha. Sabay nilang binasa ang liham at napag-alaman na mag-asawa na isa na namang sulat yun mula kay Maddie. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kung hindi ang pamilya. Dahil walang kwenta ang buhay, gaano man karami ang pera mo kung wala ka namang pamilyang makakasama. At dahil wala akong tagapagmana, ay minabuti ko na lang naiwan sa kamay ng Diyos ang aking kayamanan na matagpuan ng sinumang higit na mas nangangailangan. Sa iyo na nagbabasa ng sulat kong ito, naniniwala akong
Pinahintulutan ng Diyos na ikaw nang magmay-ari ng mga kayamanang ito. Ito'y mga tunay na ginto at nagkakahalaga ng mahigit na ilang milyong dolyar. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nagmamahal, Maddie. Maraming salamat sa iyo, Maddie. Kung sino ka man, sana'y nasa payapa kang kalagayan. At sana'y tahimik at masaya ng iyong kaluluwa dyan sa langit. Wika ni Scarlett. Hindi na tayo maghihirap, Scarlett. Maraming salamat sa iyo, Maddie. Sabi din ni Travis na noon ay naluluha na naman. Ang mag-asawang si Scarlett at Travis ay hindi makapaniwala sa swerteng dumating sa kanila ng araw na yun. Nagsimula ito nang bilhin ni Scarlett ang luma at sirang sofa, imbis na kama at nauwi sa pagiging milyonaryo nila. Inaway man siya ni Travis na kanyang asawa, sa huli ay humingi ito ng tawad at mas nagpasalamat pa sa naging pasya ng kanyang asawang si Scarlett. Dahil kung hindi sa babae ay hindi nila matutuklasan ang napakalaking sorpresang iyon. Mula noon ay nangako na ang lalaki na uunawain at susuportahan ang desisyon ng bawat isa. Matapos ang mahabang pagmumuni-muni, ng mag-asawa ay napagpasyahan nilang ibenta ang tipak na mga ginto at lumipat sa mas komportabling bahay. Ngunit una sa lahat ay hinanap nila at binisita ang puntod ni Maddie. Nagpasalamat sila sa babae sapagkat estranghero mang maituturing, pero nang dahil sa iniwan nito ay tuluyan na nagbago ang kanilang buhay. Sa loob ng 2 linggong paghahanap sa libingan ng babae, sa sementeryo malapit doon at sa pagtsatsaga nilang isa-isahin ng mga puntod, ay sa wakas natagpuan din nilang isang lapida na may pangalang Maddie Wilson. Natuklasan din nila na kasama ng babae ang buong pamilya nito na nakalibing doon. Naging panata na ng pamilya ni Scarlett at Travis na palaging linisin at dalhan ng bulaklak ang libingan ng pamilya ni Maddie. Nang lumipat sila sa mas malaki at marangyang bahay, ay naroon pa rin ang lumang sofa sa pinakasentro ng sala at nagsisilbing alaala sa kung paanong nakatulong ito sa panahong higit nila itong kailangan. Inayos ito ni Travis at nilinisan, pero mababanaag pa rin ang dati nitong itsura kagaya ng mga panahong pagmamay-ari pa ito ni Maddie. Sa tuwing nakikita nila ito ay naaalala nila na mahirap man ang kanilang pinagdaanan dahil hindi sapat ang pera nila para bumili ng kanilang pangangailangan, ay hindi pa rin sila nawala ng pag-asa at nag-isip ng paraan para masolusyonan ang kanilang problema. At higit sa lahat ay ang pag-uunawaan at pagbibigayan ng mag-asawa sa isang pamilya para sa matiwasay at masayang pagsasama. At walang hanggang pasasalamat ang ibinigay ni Scarlett at Travis kay Maddie sa pabalat kayong pagtulong nito sa kanila sa oras ng kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng lumang sofa. At dahil doon ay buong puso silang nagbibigay respeto sa kanya sa kanyang libingan taon-taon. Anong masasabi mo sa kwentong ito, kaibigan? I-comment mo naman dyan sa ibaba at magkita na lamang tayo sa susunod nating video.